Sa nakaraang video ay natapos tayo na kung saan ay may magaganap na malaking pagpupulong upang lagdaan ang magaganap na non-aggression treaty sa pagitan ng Great Ming Empire at ng mga malalaking organisasyon sa Jiangho. Sabi naman ng ilan sa mga Merm Alliance na ang mga paparating ay mukhang mga malalakas, kaya naman ay tinawag ng kanilang Merm Alliance head si Elder Pong, at sinabi na silang lahat sa kanilang alliance na nandito, ay kailangan na makipaglaban sa mga ito kahit na buhay pa ang nakataya. Sabi pa nito na ang tatlo sa matataas sa mga ito ay nasa Mystic Realm na, dagdag pa nito na ang bawat isa sa mga ito ay labis na malalakas upang maging kanyang katapatan. Sa narinig na ito ng Elder Pong ay bigla naman itong nagulat, sa isip nito na hindi niya magawang matukoy ang martial realm ng mga ito. Kaya naman ay nakakasigurado siya na ang mga ito ay mas malakas pa kumpara sa kanya. Ngunit ang labis niyang ikinagulat ay ang lahat ng mga ito ay nasa Mystic Realm na. Sa isip naman ng kanilang Merm Alliance leader na ang isa sa kanila, ang lalaking may pirang sa kanyang mga mata, ay sigurado siya na nagawa na din na makatungtong sa rurok ng Mystic Realm kagaya niya, at masyado siyang malakas upang maikonsidere bilang isa sa 5 great martial artists ng Jiangho. Sa isip naman ng isang master na hindi ito makapaniwala na ang grupo ng mga ito ay labis na malalakas, at ang 12 sa likudan ng tatlong malalakas ay nasa evolutionary realm na ang lahat, at ang 100 pa nitong mga kasama ay nasa supreme peak na din at mas mataas pa ang iilan. Nais nito sanang unahin na asikasuhin ang pinuno ng demonic cult ngunit ngayon ay hindi na nito magagawa pa, at mukhang mas maganda na paglabanan na lang niya ang mga ito. At sigurado din siya na matatalo sila kung hindi nila lalabanan ito ng kanilang buong lakas. Nagsalita naman ang Supreme Saber of Six Martial Arts Sect, high-ranking sect, na si Berserk Blade Sect Leader, na si Jawun Kang, natignan ng mga ito kung gaano sila kagulat nang makita silang dumating, sabi naman ng kanyang kasama na si Supreme Saber of Six Martial Arts Sect, high-ranking sect, Flame Blade Sect Leader, na si Nudokyo, na hindi na nila dapat pang pansinin ang kanilang mga sasabihin dahil sa mamamatay din naman na ang mga ito dito. Pang-asar naman dito ng Berserk Blade na hindi ito marunong sumakay sa kanyang mga biro, at sa tingin niya na hindi talaga dahil sa masyado na itong matanda. Sa isip naman ng Flame Blade ay naiinis ito dahil sa pagiging aruganti ng pakitungo nito sa kanya. Nang bigla naman na nagsalita ang isa nilang kasama sa may likudan na ang lahat ay naiayos na nila sa underground, at kapag nagpadala sila ng signal ay wala ni isa sa lugar na ito ang makakaligtas ng buhay. Sinabihan naman siya ng Fireblade Master na kung wala ba itong tiwala sa 7-star Ultimate Blade Array, at ang kailangan nilang gawin ay ang mapatamba ang pinuno ng demonic cult, dagdag pa nito sa Chi Blade Master na sa tingin niya ay hindi na nila pakakailanganin na gumamit ng Rage Strike Thunderclap. Ang Rage Strike Thunderclap ay isang bomba na 5 beses na mas malakas kumpara sa normal strike thunderclap na ginawa ng kilalang espesyalista sa pagpapasabog na si Nokyuja na ginawa noong 100 taon na ang nakakalipas. Ngunit sabi naman dito ng Supreme Saber of Six Martial Arts Sects, high-ranking sect, Chi Blade Sect Leader, na si Liwok, na mas mabuti pa din na paghandaan nila ang hindi magandang mangyayari, dahil sa isang hakbang na lang sila para sa kanilang final great plan kapag nagawa na nilang mailigpit ang mga ito dito ngayon. Sinang-ayunan naman ito ng Flame Blade Master, at sa isip niya ay ito ay dahil sa kanyang galit dahil sa pagkawala ng kanyang kapatid, at masyado itong naging tahimik magmula nang naganap iyon. Dagdag pa nito na tinutulungan niya lamang ito dahil sa iyon ang inutos sa kanila, ngunit kahit hindi niya ito tulungan, ay kahit sino na nais niyang paslangin ay hindi magkakaroon ng pag-asa pa na mabuhay. Nang bigla naman na ipinatunog ang tambol, matapos ay inanunsyo ng isang embroidered uniform guard, na ang grupo ng Heavenly Demonic Cult ay dumating na. Sa nangyari ay bigla naman na natigilan ang tatlong malalakas na martial artist, ang Chi Blade Master ng Supreme Saber of Six Martial Arts Sects, ang Merm Alliance Leader, at ang 18 Waterways Yellow River Supreme Leader, na si Galmojem ng Unorthodox Sect, at lahat sila ay napapasabi na dumating na ang kanilang hinihintay.
Dahil dito ay nagpadala naman ng sound telepathy ang Chi-Blade Master sa isa nitong kasama at nagbigay ito ng utos na ang kanilang plano ay mag-uumpisa kapag ang pinuno ng Heavenly Demonic Cult ay matagumpay ng matunggo ang gitna, na agad naman nitong sinang-ayunan. Sa isip niya na ang treaty ritual na ito ay magiging impyerno, dahil sa buburahin niya ang lahat ng mga tao dito, at dahil din sa ang pinaka-importanteng mga martial artist ng Three Big Forces ay nandito din, at hindi sila magtitira kahit pa ang mga buto pa ng mga ito. Sa pagpasok naman nila Wang Hul kasama ng mga ilang martial artist ng Demonic Cult, ay napapatanong naman dito si Gal Mojem na kung ano naman kaya ang kanilang mga dala-dala, at mukhang ang mga ito ay mga kabaong, ngunit isa din sa kanyang ipinagtataka ay ang pisikal na anyo ni Wang Hul dahil sa labis na napakalaki nito. Nang matapos na milipag ng mga kasamahan ni Wang Hul ang kanilang mga dala-dala, ay napangiti naman ito, at direktang lumingon sa kinaroroonan ng grupo ng Supreme Saber of Six Martial Arts Sects, na agad naman na napansin ng Berserk Blade Master at napapatanong na kung ano naman ang tinitignan nito sa kanila. Matapos ay agad naman na sinipan ni Wang Hul ang isa sa kanilang mga dala-dala, at mula dito ay mabilis naman na natapon ang laman nito sa loob. Sa nangyari ay bigla naman na natigilan ang grupo ng Supreme Saber of Six Martial Arts Sect sa pagkakakitang ito, maging ang ibang mga master ng Murem Alliance ay nagtataka sa bagay na kanilang nakikita dahil sa mukhang mga bola na gawa sa bakal ang mga ito. Sa nangyari ay napasabi naman dito ang Flame Blade Master na hindi siya makapaniwala sa nakikita niyang ito. Napapatanong naman ang Berserk Blade Master na kung sa paanong paraan nila nagawa na makuha ang lahat ng iyon. Matapos na maitapon ang laman ng kanilang dala, ay mabilis naman na lumuhad dito si Wang Hul at agad na humingi ng paumanhin dahil sa nahuli na sila ng dating, dahil sa napakadaming mga bomba ang kanilang mga kinuha. Sa nangyari naman ay bigla naman na nagulat ang mga tao sa likod ni Qian Yuan dahil sa pagkakasabi ni Wang Hul patungkol dito. Dahil sa tinawag ni Wang Hul ang matandang lalaki sa kanyang harapan bilang ang pinuno ng Heavenly Demonic Cult, ay bigla naman na natigilan dito ang Chi-Blade Master. At sa gulat naman ni Gal Mojem ay bigla itong napasigaw at napatanong kung totoo ba ang sinabi nito, maging ang Murem Alliance head na si Limok ay hindi din makapaniwala, at sa isip nito na ang ordinaryong lalaki sa kanilang harapan ay ang pinuno ng Demonic Cult, at mukhang niloloko sila ng mga ito. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maaari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Sa lugar naman ng ating bida na si Qian Yuan, ay tinanong nito ang Western Depot Emissary sa kanyang likudan na kung totoo ba ang sinabing ito ni Wang Hul, na sinang-ayunan naman ito at sinabi na ang lahat ng mga bomba na kanilang mga nakuha ay nakalagay sa ilalim ng kanilang kinaroroonan. Nagalit naman dito ang Northern Garrison Commander na si Yongjo, na ang mga ito ay mas malaki kumpara sa Strike Thunderclap na mayroon sila, at napapatanong siya na kung bakit ang mga ganitong klaseng pampasabog ay nasa lugar na ito. Sa nangyari ay bigla naman na nagkaroon ng usap-usapan sa buong paligid at napapatanong na kung tunay kayang ang lahat ng mga ito ay mga bomba, at kung ang laman ba ng iba pang mga kahon na dala-dala ng mga miyembro ng Demonic Cult ay ganun din ang nasa loob. Sa isip ng Northern Garrison Guard na ang akala niya ay tanging ang gobyerno lamang ang nagtataglay ng mga pampasabog, kaya naman ay napatanong siya na kung saan naman nila nakuha ang mga ito, dahil dito ay sinabi niya kay Qian Yuan na kailangan nilang masabihan ang Emperor patungkol sa bagay na ito. Matapos ay agad naman na ikinumpas ng ating bida ang kanyang kamay, at gamit ang kanyang true energy, ay kinuha nito ang dalawang bomba na nasa sahig sa lugar ni Wang Hul. Sa nakitang ito naman ng Chi-Blade Master ay sa isip nito na ang ginawa ng isang iyon ay ang Void Capture. At ngayon ay sigurado siya na ito talaga ang tunay na pinuno ng Heavenly Demonic Cult. At mukhang mayroon itong nakakamanghang bilang ng Chi, ngunit sabi nito na may kakaibang nangyayari, dahil sa halos tanghali na ngunit hindi pa din nila nakikita ang prinsipe, at mukhang wala talagang balak na pirmahan ng mga ito ang kasunduan na sana ay magaganap sa lugar na ito, kaya naman ay dahil dito ay bigla naman siyang nakaramdam ng galit dahil sa mukhang ang lahat ng ito ay plano ng pinuno ng Heavenly Demonic Cult na si Qian Yuan. Sa isip naman ng isang master ng Murem Alliance,
ay napapatanong ito na kung siya ba talaga ang tunay na pinuno ng demonic cult, dahil sa wala itong maramdaman na kahit ano sa kanya. Matapos na makuha ni Xian Yuwon ang 2 bomba na kinuha nito gamit ang Void Capture, ay sinabi nito sa Northern Garrison Guard na si Yongjo na sigurado siya na alam naman ng mga ito kung sino ang may kagagawa ng mga bagay na nagaganap ngayon, kaya naman ay sinabi niya sa mga ito na agad nilang ipaalam sa Emperor ang patungkol dito. Agad naman na sinang-ayunan ito ng 2, dagdag pa ng Northern Garrison Guard na ang lahat ng ito ay hindi mangyayari kung hindi dahil sa kanya, kaya naman ay sinisigurado niya na ang balitang ito ay makakarating sa kanilang Emperor. Matapos ay mabilis na umalis na ang mga ito, at sinabi niya kay Xian Yuwon na iiwan na nito ang mga bagay sa lugar na ito sa kanya. Naiinis naman dito ang Berserk Blade Master na ang kanilang plano ay nasira na umpisa pa lang. Nagawa na nitong mapaikot ang kanyang chi sa paligid ngunit mukhang hindi ito naging matagumpay, dahil dito ay tinawag naman siya ng Chi Blade Master na agad na habulin ang mga papaalis, na agad naman niyang sinang-ayunan at sinunod. Matapos ay nagutos naman ito sa iba pa na isara ang lahat ng mga tarangkahan sa lugar na ito, kaya naman ay agad naman hinay pa ng isa nitong kasama ang hawak niyang instrumento para bigyan ng signal ang iba pa nilang kasama na nakapalibot sa paligid. Matapos na maibigay ang senyales ay agad naman na inalarma ng lahat ng mga bantay na mayroong pag-ataking nangyayari sa mga pader kaya naman ay inutos ng mga pinuno ng mga ito na depensahan nila ang kanilang mga sarili. Kaya naman ay nagkaroon ng malawakang paglalaban sa itaas ng pader, ngunit nang makakuha ng pagkakataon ng isang miyembro ng Supreme Saber of Six Martial Arts Sects ay agad nitong sinira ang pagkontrol sa tarangkahan, kaya naman ay agad na nagsara ito. Sa nangyayari naman ay napapatanong ang pinuno ng Murm Alliance na kung ano ang nangyayari ngayon. Sinagot naman siya ni Galmojem na sinasakop na ng mga ito ang pagkontrol sa mga tarangkahan. Sa ibang dako naman ay agad na ipinagbigay alam ng isang eunuko sa Northern Garrison Guard na sila ay hinahabol ng kung sino, dahil dito ay sinabihan niya ito na huwag ng Lil Ingan papabalik at mabilis na magtungo sa hilagang parte ng tarangkahan. Sa itaas naman ay nakikita nila Moonju at Baekgi ang nagaganap na paghabol sa 2, kaya naman ay napasabi dito si Moonju na sa ganitong sitwasyon ay posible na mahuli sila nito. Habang hinahabol naman ng Berserk Blade Master ang 2, ay sinasabi nito na walang saysay ang ginagawa ng mga ito na pagtakas, at agad itong naghanda ng isang malakas na atake para mapahinto ang mga ito. Sa nakitang ito naman ng Northern Garrison Guard ay sa isip niya ay hindi siya makapaniwala na madali lamang silang naabutan nito. Habang papaatake ang Berserk Blade Master ay sinasabi niya sa mga ito na ang kanilang katapusan, na matagumpay naman na tumama, ngunit bigla naman siyang natigilan, dahil sa ang kanyang malakas na atake ay madali lamang na nasalag ng kung sino, at ito ay ang Grand Guardian ng Heavenly Demonic Cult, na si Marakyam. Sa nangyari ay napasigaw naman dito ang Berserk Blade Master at tinawag ito sa kanyang pangalan na Dark King, at nang matapos na mapawalang bisa ang ginawa nitong malakas na atake, ay mabilis naman na nagbigay ng atake si Marakyam dito, ngunit madali naman niyang naiwasan ito. Kaya naman nang makakuha ang Berserk Blade Master ng kanyang balanse ay agad din itong nagbigay ng kanyang pangsagot na atake na matagumpay naman na nasalag ni Marakyam. Sa isip nito ay namamangha siya dahil sa mabilis nitong naihanda ang kanyang sandata kahit pa sa ganung klase ng kanyang posisyon, at hindi rin nagtagal ay ang 2 ay napalayo sa isa't isa. Masayang sinabi ng Berserk Blade Master na gaya nga ng kanyang inaasahan sa isang Grand Guardian ng Demonic Cult, ngunit sa isip nito na kakailanganin niya pang labanan ito ng mahaba-habang oras bago siya tuluyang manalo dito. Nang bigla naman itong napansin ang mga papatakas at napasabi na mayroon pala siyang nais na mahabol, ngunit sa kabilang banda naman ay nakita naman ito kaagad ng Chi Blade Master at sinabi na ang mga ito ay makakalabas na ng North Gate, at maari nilang mapakawalan ang mga ito. Kaya naman ay dahil dito ay agad nitong ginamit ang kanyang teknik na Chi Sword Control at kinuha ang mga sandata sa kanyang likudan, matapos na ibato ang mga sandata sa 2 papatakas, ay sinabi nito na hindi niya hahayaan na matagumpay silang makaalis sa lugar na ito.
Namamangha naman ang ibang tagasunod ng Murem Alliance sa nakikita nilang lumilipad na mga espada sa kanilang itaas at kinilala na ito ay ang Chi Sword Control. Ngunit nang malapit naman nang tumama ang ataking ito ng Chi Blade Master, ay bigla naman na huminto ang mga ito at nagawang makalagpas ng dalawa sa tarangkahan. Sa nangyari ay nagtaka naman dito ang Chi Blade Master, sabi nito na may kung sino ang umagaw sa kanyang pagkontrol sa Chi Sword Control. Napasabi din ng Flame Blade Master na imposible na mangyari ito, at napapatanong na kung sino naman ang may kakayahan na gawin ang ganong mga bagay. Sa kinaroroonan naman ni Xian Yuwon ay unti-unti na nitong inaalis ang maskara na nakasuot sa kanyang muka, nang matapos ay agad naman niyang inihagis na ito, at muling iniangat ang kanyang kamay upang kontrolin ang Chi Sword Control. Sa kabilang banda naman ay namamangha sa ating bida ang leader ng Murem Alliance na si Lee Mok. At napapatanong na kung totoo ba na inagaw nito ang pagkontrol ng Chi Blade Master sa kanyang Chi Sword Control, at hindi nito alam na posible pala ang ganito. Sa isip naman ni Gal Mojam na kung ito na ba talaga ang tunay na lakas ng isang life and death realm, dahil labis na nakakamangha ito. Matapos naman na makontrol ng ating bida ang Chi Sword Control, ay nakangiting sinabi nito na ibabalik niya sa kung kaninong atake ito, kaya naman ay agad na bumalik ang ginawang atake ng Chi Blade Master sa kanya. Habang papalapit ito sa kanya ay napasabi naman siya na kung isang regular na Chi Sword Control lamang ba ito. Kaya naman ay agad nitong kinuha ang kanyang sandata, at inatake ang mga papasugod sa kanyang mga espada. Nang matapos na madurage nito ang lahat, ay sinabi naman ng Flame Blade Master na ang mga ito ay matagumpay ng nakatakas, dahil dito ay nakaramdam naman ito ng matinding galit. Dahil sa ang kanilang great plan ay mukhang nasira na, ngayon ay alam na nito na hindi ganun kadaling pabagsakin ang Heavenly Demonic Cult Leader na si Xian Yuwon. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Sa isip naman ng isang master ng Murem Alliance ay hindi siya makapaniwala dahil sa hindi naman ganun katagal mula ng kanilang huling nakita ito, ngunit ang kanyang aura ay malaki ang ipinagbago ngunit ang itsura nito ay ganun pa din. Sabi pa nito na talagang nakakamangha na maari palang maging posible na tumaas ang martial prowess ng isang individual kahit sa maigsing panahon lamang, ngunit ang atmosfera sa paligid nito ay nag-iba na din, at ngayon ay nararamdaman na niya dito na isa na talaga siyang Lord, ang pinuno ng isang organisasyon. Sa kabilang banda naman ay naiinis sa ating bida ang representante ng unorthodox sect na si Gal Mojam. Naalala nito ang ulat ng isa nilang bihag na ang taong nagawang matunto ng kinaroroonan ng Dragon Tiger Claw ay ang nagngangalang Yang Danhua, ang branch leader ng Henan Province at ang kasama nitong binata na may napakaputlang pagmumuka. Sabi pa ng bihag na sa tingin niya ay ang mga ito ay nagmula sa 10,000 Great Mountains, ngunit kung ikukonsidera kung papaanong karespetado si Yang Danhua ay nakakasigurado siya na isa din ito sa matataas ng Heavenly Demonic Cult. Sa isip nito na sigurado siya na ngayon na nakita na niya ang mukha nito, na ito pala ang pinuno ng Demonic Cult na nagawang laslasin ang lalamunan ng kanyang mga pamangkin, ang Yellow River Three Demons at ang nagpabagsak sa buong Dragon Tiger Claw. Galit na galit nitong sinasabi na nais niyang pagpira-pirisuhin ito sa maliliit na parte ngayon, ngunit kailangan niyang makipagtulungan sa iba pa na nandito kung nais niyang magkaroon ng tiyansa na manalo kontra sa ating bida, nang bigla naman itong napangiti at napasabi na mukhang sa tingin niya na hindi lamang siya ang nag-iisang nakakaisip nito. Sa kabilang banda naman ay sa isip ng isang master ng Murem Alliance na ang mga pampasabog na kanilang nakita kanina lamang ay 3 beses na mas malaki kumpara sa mayroon sila, at para maitanim ang lahat ng ito sa kanilang ilalim, ay mukhang nais ng mga ito na paslangin silang lahat na nandito, at ang Supreme Saber of Six Martial Arts Sect ay mas mapanganib hindi gaya ng kanilang inakala, at hindi ito ang grupo na kaya nilang makontrol. Sabi pa nito na sigurado siya na ang kanilang alliance leader ay hindi magagawang manalo kung sakaling lalabanan nito ang pinuno ng demonic cult na si Xian Yuwon, at sigurado siya sa bagay na ito kung paano niya makita ang reaksyon ng kanyang mukha ngayon, at sa oras na ito ay mayroon silang kalaban sa magkabilang panig, kaya naman ay napapatanong siya na kung sino naman kaya ang uunahin niya na atakihin. Nang bigla naman na may tumawag sa kanya gamit ang sound telepathy,
Sabi nito na kung tatawagan ba siya nito sa kanyang pangalan o hindi kaya ay tatawagan na lang niya ito bilang ang Heaven's Master ng Blue Heaven Society. Sa narinig nitong sinabi sa kanya ng Chi Blade Master gamit ng sound telepathy ay bigla naman itong nagtaka dahil sa iilan lamang ang nakakaalam ng kanyang pagkakakilanlan, at mukhang mayroon itong espiya sa kanilang lihim na organisasyon. Nang napansin naman ng miyembro ng Hydra, ang Yin Master ng Blue Heaven Society, si Xuantang Clan Vice Leader, na si Tang Kilson, ang paglingon sa kanya ng Heaven's Master, ay nagpadala naman ito ng sound telepathy sa kanya at tinatanong ito na kung may nais ba siyang sabihin sa kanya. Ngunit sinabi nito na may tinignan lamang siya at huwag siya nitong pansinin, sa isip nito na mukhang hindi kinausap ng mga ito ang Yin Master. Sabi sa kanya ng Chi Blade Master na didiretsuhin na niya ito, sigurado siya na alam naman nito na kung gaano kalaking banta ang demonic cult sa Orthodox Murem Alliance kumpara sa kanilang Supreme Saber of Six Martial Arts Sect, dahil ang isang iyon ay hindi na maituturing pa na isang tao, at ngayon ay nag-iisa lamang ito. Habang nagtatanong ang Heaven's Master kung ano ang nais na mangyari dito ng Chi Blade Master, ay tahimik lamang na pinapakinggan ng ating bida ang mga pag-uusap ng mga ito gamit ang kanilang sound telepathy. Sabi nito na sa ngayon ay posible na mapaslang nila ang expert martial artist na nasa life and death realm. Dahil sa sigurado siya na hindi nito makakayang tapatan ang 12-dosenang mga martial artists na nasa evolutionary realm at mystic realm, at alam din nito na may itinatago pa itong baraha. Dagdag pa niya na alam niyang maari silang mawala ng 80% ng kanilang mga puwersa ngunit magandang kapalit naman ang kanilang makukuha, at sinabihan nito na huwag siyang mag-alala dahil sa papangunahan naman nila ang magaganap na pag-atake. Sa isip naman nito ay napapatanong siya na kung alam na din ba ng mga ito ang patungkol sa Supreme Martial Physique, at mukhang nakapagtanim na ito ng espiya sa kanilang organisasyon, ngunit tingin niya na hindi naman nito alam ang patungkol sa kanilang Blue Heaven Society leader. Matapos ay tinanong siya ng Chi Blade Master na kung lalaban din ba ito para sa kanilang panig, sa isip ng Heaven's Master na sa tingin niya na ang demonic cult leader na si Qian Yuwun ay talagang napakalakas, upang ang kahit na ang Supreme Saber of Six Martial Arts Sect ay maghayag ng isang alyansa sa kanila. Sa ngayon ay wala na silang mapagpipilian dahil sa tama ito sa kanyang mga sinabi, at ito lamang ang tanging paraan na mayroon sila upang magawa nilang mapaslang ito. Dagdag pa ng Chi Blade Master na nakausap na din ito ang Yellow River Supreme Leader na si Gal Mojam, at nagpahayag na din ito ng pagsuporta sa kanila. Dahil dito ay nagulat ito dahil sa maging ang Unorthodox Alliance ay kakampi na din sa kanila, at masyado itong mabilis kung gumawa ng aksyon. Kaya naman sabi niya na ang kasunduan ay para lamang sa pakikipaglaban sa demonic cult leader, sabi naman sa kanya nito na wala na silang oras pa, kailangan na nitong makumbinsi ang Murem Alliance head sa kahit na anong paraan, na agad naman niyang sinang-ayunan. Sa isip nito na ang kanilang alliance head ay sisang-ayon din naman sa kanyang desisyon, dahil sa labis nitong galit kaya nagawa niyang wasakin ang alyansa sa kanila, kaya naman ay walang dahilan upang hindi ito sumang-ayon sa kanya. Matapos ay bigla naman na sumigaw si Gal Mohan at sinabi nito sa kanyang mga kasamahan na makinig ang mga ito sa kanya. Ang demonic cult leader na si Qian Yuwun na siyang nagpabagsak sa Dragon Tiger Claw ay ngayong araw, ay matatahimik na ang mga kaluluwa ng kanilang mga namatay na kasamahan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Kaya naman ay inutusan niya ang lahat na sumunod sa kanya, maging ang Chi Blade Master ay nagsalita din at sinabi nito na silang mga tagasunod ng Supreme Saber God ay kailangan nilang mabura ang pinuno ng Heavenly Demonic Cult para sa kanilang dakilang layunin, at wala silang dapat na ikatakot. Nang matapos na magsalita nito ay nagkaroon naman ng malakas na sigawan sa buong paligid. Nagpadala naman ang Heaven's Master sa pinuno ng Murem Alliance ng isang sound telepathy at sinabi niya na ito na ang kanilang pagkakataon, at kailangan nilang makipagtulungan sa mga ito upang unang atakihin ang pinuno ng Heavenly Demonic Cult, ngunit bigla naman siyang nagtaka dahil sa masamang titig na ibinigay sa kanya ng kanilang pinuno, nang matapos ay agad naman na umalis ito sa kanilang tabi, at mabilis na nagtungo sa harapan ng ating bida na si Qian Yuwun.
Sa nangyari ay nagulat naman dito ang Heaven's Master sa ginawang ito ng kanilang Merm Alliance leader at napapatanong siya na kung ano ang ginagawa nito ngayon, at mukha yatang nais niyang labanan si Qian Yuwun ng one-on-one. Matapos ay sumunod naman dito ang isa pang master ng Merm Alliance, at sinundan pa ng iba pang mga master. Nagtataka naman ang Chi-Blade Master sa kung ano naman kaya ang nais na gawin ng pinuno ng Merm Alliance ngayon, matapos ay bigla naman na humarap sa kabilang panig ang ibang kasamahan ng mga taga-Merm Alliance sa iba nilang puwersa. Nang bigla naman na nagbigayan ng signal ang dalawa sa isa't isa, sa nakitang ito ng Heaven's Master, ay napapatanong siya na kung ano naman kaya ang ibig sabihin ng pagtango ng mga ito sa isa't isa, kaya naman ay tinanong na nito ang kanilang pinuno na kung ano ang kanyang ginagawa ngayon, at mukha yatang kumakampi na ito sa panig ng demonic cult. Ngunit sinigawan naman siya ng kanilang pinuno at sinabi nito na tatanungin din siya ng kaparehas na katanungan, na kung bakit nais nitong subukan na kumampi sa kanilang mga kaaway. Sa sinabing ito ng Merm Alliance leader ay bigla naman siyang natigilan at walang maisagot.